Sa pamamagitan ng mga salita ni Yao Yu at sa personal na pagsaksi sa kanyang mga sugat, lahat ng miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay nagpakita ng pagkabigla sa kanilang mga mukha, nagkatinginan. Seryoso ang mukha ni Zhan Hongyu nang magtanong, pagdating pa lang sa ika-25 palapag, naglakas loob na silang umatake kahit sa mga Star Generals. Tumango si Yao Yu at sumagot, isang malawakang kaguluhan. Naghahanda kaming bumalik para iulat ang sitwasyon sa militar. Agad na naging mabigat ang tensyon sa loob ng kuweba. Makalipas ang ilang sandali, ang mga miyembro ng Red Snail Battle Star Squad ay nakapagpahinga na at medyo nakabawi. Mabilis na tumayo si Yao Yu para magpaalam. Bago umalis, ang lalaking may crew cut ay seryosong nagbilin kay Zhan Hongyu, mauuna na kami, Team Leader Hongyu. Mag-ingat kayo. Pagkaalis ng kabilang squad, lumingon si Zhan Hongyu na may pag-aalala at sinabi kay Lu Sheng, Lord, ang team leader ng Red Snail Squad ay isang taong maingat. Dapat ba tayong? Sa sandaling iyon, nagpakawala ng isang palad ang binata na nagpatalsik sa isang otherworldly beast. Ang buong katawan ng binata ay nagningning sa napakalakas na amber-colored ki. Kalmadong sumagot si Lu Sheng kay Hongyu, alam ko na. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi naman natin kailangang bumaba ng malalim sa ilalim ng ika-25 palapag. Matapos kaswal na patalsikin ni Lu Sheng ang isang level 6 otherworldly beast na humarang sa daan, payak niyang sinabi, kahit pa bumaba talaga tayo, kung paano ko kayo na ibaba, natural na kaya ko rin kayong mailabas. Mariing tiniyak ng binata na may malamig na asul na mga mata. Opo. Masunuring yumuko si Zhan Hongyu at hindi na nagsalita pa. Sumikip ang kamao ni Lu Sheng, naghahandang patayin pa ang ilang otherworldly beasts. Humarurot ang binata. Madali niyang tinapos ang mga otherworldly beast na humaharang sa daan. Sa puso ni Lu Sheng, hindi niya gaanong pinansin ang naunang sinabi ni Zhan Hongyu. Nag-aalala sina Zhan Hongyu dahil nakita nila ang Red Snail Squad, na halos kapantay nila ng lakas, na nasugatan, at dahil sa napakaingat na tono ng team leader ng Red Snail Squad. Hindi naman sa minamaliit sila ni Lu Sheng, ngunit para sa kanya, maraming panganib na maaaring makapuksa sa Tiger Scorpion Squad at Red Snail Squad ay hindi talaga maituturing na malaki. Mabilis na bumaba ang grupo sa mga mas mababang palapag ng Earth Cave. Napakabilis ni Lu Sheng, at may spirit power siyang gumagabay sa daan, kaya't napakaliit ng tsansang magkaroon ng panganib. Bukod pa rito, ayaw ni Lu Sheng na magtagal sa Earth Cave. Pagkatapos mahanap ang minahan ng Secret Silver at makolekta ito, aalis na siya agad. Dahil dito, lalo pang nabawasan ang panganib. Pagpasok sa ika-25 palapag, ang itim na ulap dito ay halatang mas makapal kaysa sa naunang palapag. Si Lu Sheng, na may napakalakas na spirit power na bumabalot sa kanyang katawan, ay pumikit at maingat na naramdaman. Sa wakas, nakarating na sa ika-25 palapag. Sa lakas ko, basta't hindi ko makaharap ang maalamat na level siyam otherworldly beast, halos walang panganib. Naalala niya ang nakasulat sa mga dokumento tungkol sa minahan ng Secret Silver. Malinaw na naaalala ng binata ang lokasyon ng minahan ng Secret Silver sa mapa ng kuweba sa ilalim ng lupa. Matapos gamitin ang spirit power para suriin ang paligid, tiniyak ni Lu Sheng, malapit lang dito ang Secret Silver. Patuloy niyang pinalabas ang kanyang napakalakas na spirit power. Ang spirit power ng binata ay parang liwanag na tumagos sa bawat palapag sa ibaba, dinaanan ang hindi mabilang na malalabong imahe, dahil isa lang ang kanyang layunin, ang minahan ng Secret Silver. Makalipas pa ang ilang sandali, sa wakas ay nagningning ang mga mata ni Lu Sheng, nakaramdam ng kaunting kagalakan. Nahanap ko na. Sumunod kayo sa akin ng malapitan. Nag-iwan ng isang salita si Lu Sheng bago sumugod na parang hangin. Nakitang humarurot si Lu Sheng sa napakadelikadong ika-25 palapag, natigilan ang mga miyembro ng Tiger Scorpion Squad, nakanganga. Agad na tumakbo ang Tiger Scorpion Squad sa likuran ng binata. Sumigaw ng malakas ang lalaking may backpack, Lord. Hintayin niyo kami.
Ang Big Bald Han naman ay lubhang nagtataka, hindi ba't sabi niya hindi tayo bababa? Lubhang nag-aalala si Zhan Hongyu habang humahabol sa likuran. Mabilis nilang nalampasan ang ika-negatibo 26, 27, 28, 29 at nakarating sa ika-negatibo 30 palapag. Si Lu Sheng naman ay patuloy na humaharurot sa unahan, napakagaan ng kanyang mga hakbang. Napansin nilang hindi bumabagal si Lu Sheng, at sa sandaling ito, ang itim na ulap sa paligid ay lalong kumakapal. Gamit ang kanilang katawan bilang Grandmasters, limitado na rin ang kanilang paningin. Patuloy na nagtataka si Zhan Hongyu sa kanyang isip. Hindi na mamalayang nakaramdam ng takot ang mga miyembro ng Tiger Scorpion Squad. Isa pa, hindi pa sila nakakatapak sa ika-negatibo 30 palapag ng Earth Cave kailanman. Tiningnan ni Zhan Hongyu ang kadiliman sa paligid at mariing sinabi, ang pagsunod ng malapitan kay Lord Lu ang pinakaligtas. Huwag kayong tatakbo kung saan-saan. Pagkasabi nito, humabol siya kay Lu Sheng. Sumunod din ng malapitan ang 3 pang miyembro. Hindi nagtagal, huminto rin si Lu Sheng. Naakit ang tingin ng binata sa isang bagay sa unahan. Hindi niya alam kung anong uri ng ore deposit iyon, ngunit ilang beses itong mas mataas kaysa kay Lu Sheng, makintab ang ibabaw. Ngunit hindi ganoon kadaling makuha. Sa tabi ng ore deposit ay may isang level 7 otherworldly beast. Mabilis at tiyak, nagpakawala ng palad si Lu Sheng patungo sa otherworldly beast. Boom! Ang ginintuang key ay direktang tumama sa katawan nito. Ang level 7 otherworldly beast ay marahas na napatalsik ng binata. Ang malaki at mabigat na katawan ng level 7 beast ay bumagsak sa isang pader ng bato at bumaon ng malalim sa minahan. Nagkalat ang mga basag na bato sa paligid. Plak! Bumagsak ang buong katawan ng beast, nakahandusay na lapad sa lupa. Tiningnan ni Lu Sheng ang level 7 beast na tuluyan ng patay. Kumurap sandali ang mga mata ng binata bago iwinasiwas ang kamay at inihagis ang beast sa likuran. Sinabi ng binata sa Tiger Scorpion Squad sa likuran, kolektahin niyo ang body fluids nito. Lahat ng miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay tumingin sa bangkay ng beast at sabay-sabay na sumagot, Opo, Lord. Mabilis na lumapit ang Big Bald Han at ang 2 matipunong lalaki. Dinampot ng Big Bald Han ang isang piraso ng makintab na ore at nagtaka. Bigla, umalinggaw sa hangin ang nanginginig na sigaw ng kagalakan ng Big Bald Han, Lo Lord. Ito ay Secret Silver. Isang minahan ng Secret Silver. Nanlaki ang mga mata ng Big Bald Han, nakanganga habang nakatitig sa piraso ng Secret Silver sa kanyang kamay. Matapos kumalma sandali, lumingon ang Big Bald Han at sumigaw ng malakas, Lord. Yumaman na tayo. Naakit din sina Zhan Hongyu at Lu Sheng sa sinabi niya. Oh, talaga? Tingnan ko nga. Naakit sina Zhan Hongyu at Lu Sheng sa sigaw ng Big Bald Han at lumapit. Ang handsome young man ng Tiger Scorpion Squad ay medyo nasasabik din, bahagyang nanginginig ang kanyang mga labi, nakanganga. Malinaw na pareho ang natuklasan niya sa Big Bald Han. Ang 2 lalaki, hawak ang 2 bloke ng ore, ay hindi mapigilan ang tuwa. Kumuha rin si Zhan Hongyu ng isang bloke ng ore at maingat itong sinuri. Totoong minahan ng Secret Silver. At napakataas pa ng kadalisayan. Nasasabik si Zhan Hongyu habang tinitingnan ang ore deposit sa harapan. Mukhang hindi maliit ang minahang ito. Ang Big Bald Han, ang handsome young man, at ang middle-aged man with golden hair ay tumawa hanggang sa halos pumikit ang kanilang mga mata, sumisigaw, yumaman na tayo. Haha! Sobrang nasasabik ang mga miyembro ng Tiger Scorpion Squad. Kahit para sa mga Star Generals, ang Secret Silver ay may tiyak na halaga, lalo na kung ganito karami. Ngumiti ng tuso ang Big Bald Han, iniisip, sa dami nito, sapat na para mai-upgrade ng isang antas ang kagamitan ng bawat isa sa ating squad. Tulala ang mukha ng handsome young man, nangangarap, sa Secret Silver na ito, makakainom na ako ng level 7 beast fluid ng sagana. Haha!
Sa wakas, makukuha ko na ang level 7 secret gold shield na matagal ko nang tinitingnan. Hinahaplos ng middle-aged man with golden hair ang bloke ng ore habang tumatawa ng malakas, nangangarap, pwede pa akong makipagpalit para sa isang rank battle suit. Ang mga mata ng Big Bald Han ay naging kulay pilak na sa katuwaan, tumatawa ng malakas, nga. Napakaganda rin ang kalooban ni Zhan Hongyu. Nakangiti siyang magsasabi sana ng dalawang pangungusap nang biglang dumapo ang kanyang tingin sa isang anino na tahimik na nakatayo sa tabi nila. Sa isang iglap, para siyang binuhusan ng isang timbang na giyelong tubig mula ulo hanggang paa. Ang lamig na tumagos sa kanyang katawan, mula loob hanggang labas, ay lubusan siyang nagpabalik sa katinuan. Sumigaw si Zhan Hongyu, tumahimik. Team leader. Anong nangyari? Ang Big Bald Han na tumatawa ng malakas ay may sasabihin pa sana nang lumingon siya at nakita si Zhan Hongyu na may pangit na mukha, nakatayo lang. Sa tabi niya ay si Lu Sheng, tahimik na nakatayo, pinapanood sila. Agad ding nabuhusan ng malamig na tubig ang Big Bald Han. Biglang nanindig ang kanyang balahibo. Agad niyang iniabot ang kimpal ng secret silver. Ako'y hindi. Naalala ng Bald Han ang mayabang niyang mga salita kanina at sinampal ang sariling mukha. Plak! Masakit. Papatawad po, Lord. Hindi ko po iyon sinasadya. Mabilis na inihagis ng Big Bald Han at ng handsome young man ang secret silver pabalik sa hukay. Agad na tumigas ang katawan ng Big Bald Han, basang-basa ng pawis, maputla ang mukha. Yumuko siya at nagsabi, nagsusumamo po ako na patawarin niyo kami, Lord. Nagmadaling nagsalita si Zhan Hongyu para ipagtanggol ang 3 pang miyembro. Sa buong paglalakbay wala po kaming nagawa. Ang minahan ng secret silver ay natuklasan din ng Lord. Lahat po ng makukuha ay natural na pag-aari ng Lord. Makatwiran at nararapat po iyon. Makatwiran at nararapat ni. Muling tumingin ang lahat kay Lu Sheng, may pag-aalala at pagmamakaawa sa kanilang mga mata. Kalmadong tinapik ni Lu Sheng ang balikat ng Big Bald Han. Tiningnan ang tumutulong pawis sa noo ng Big Bald Han, kaswal na sinabi ni Lu Sheng, ang pagkakaroon mo ng kasakiman ay normal lang. Naiintindihan ko. Ngumiti ng maputla ang Big Bald Han, mas pangit pa sa pag-iyak. Ang mukha naman ng handsome young man ay lukot na lukot. Hindi po maglalakas loob. Hindi po maglalakas loob. Salamat po sa pag-unawa, Lord. Hindi po, salamat po sa pagpapatawad, Lord. Walang imik, itinutok ni Lu Sheng ang lakas sa kanyang palad. Nang masaksihan ito, inakala ni Zhan Hongyu na parurusahan ng binata ang 3, kaya nataranta siya, Lord, huwag po. Agad na hinati ni Lu Sheng ang ore deposit gamit ang maraming hiwa. Sa isang iglap lang, ginamit ni Lu Sheng ang lakas ng spirit power para hatiin ang ore sa maraming maliliit na piraso. Lumingon si Lu Sheng sa mga miyembro ng Tiger Scorpion Squad na nakatayo pa ring tulala at itinuro ang likuran. Anong tinutungangan niyo dyan? Tulungan niyo akong kolektahin ang secret silver. Opo. Opo. Ang 4 na miyembro ng Tiger Scorpion Squad ay ngayon lang parang nagising sa panaginip, nakahinga ng maluwag. Ang napakalaking yaman ay nabulag sila, naging mayabang, at halos ikamatay ng buong squad. Basang-basa ang mukha ni Zhan Hongyu habang nakahinga ng maluwag. Mabuti na lang at mapagbigay si Lord at hindi nagalit. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Nakakapagtaka talaga, hinampas ng Big Bald Han ang kanyang ulo at nainis. Hindi lang dahil sumama tayo kay Lord Lu, kahit hindi si Lord Lu, kahit sino pa man, sa sitwasyong wala tayong inambag na lakas, hindi rin ako dapat kumuha kahit kaunti mula sa minahang ito ng secret silver. Bakit kanina para akong sinapian ng demonyo at naging walang kahihiyan? Ang binatang gwapo at ang middle-aged man sa tabi niya ay sumang-ayon din, tumango. Nasabi na ang lahat. Hindi napigilan ng middle-aged man na magtanong, posible kayang dahil ito sa itim na ulap ng ika-negatibo 30 palapag. Hindi masyadong posible, lumapit si Zhan Hongyu na may malamig na mukha at nagtanong, ano pa yang binubulong-bulong ninyo?
Huwag na kayong bumulong dyan. Bilisan inyo ang pagbuhat ng secret silver. Hindi nyo ba narinig ang utos ni Lord Lu? Opo. Agad na natigilan ang tatlo. Naku po. Muntik na naman silang gumawa ng malaking kapalpakan kanina, nagalit si Lord Lu. Sinabi na ni Lord Lu na pinapatawad na sila, pero parang inutusan pa rin sila ng masamang espiritu na komportable pang mag-usap. Talagang parang may multo. Biglang naramdaman ng tatlo na ang ika-negatibo 30 palapag ng Earth Cave na ito ay puno ng kakaibang hiwaga sa lahat ng dako. Naisip nila sa kanilang sarili na kailangan nilang bilisan ang trabaho para makaalis agad sa lugar na ito. Patuloy silang kumilos. Lintik! Sana pala hindi na natin ibinigay yung 2 bag ng supply sa mga taga-Red Snail kanina. Gaano kayang karaming secret silver ang mailalagay doon? Nga! Hindi natin dapat sila pinansin. Mga Let's! Napakatalas ng pandinig ni Lu Sheng at narinig niya ang mga salitang ito. Naalala ni Lu Sheng at naisip kakaiba. Maganda ang relasyon nila sa Red Snail Squad. Ngayon, parang itinakwil na nila ang dating pagiging mapagbigay at masigasig. Ang ipinapakita nila ay isang hindi pa nangyayaring pagiging makasarili at malupit. Malinaw na hindi sila ganito bago pumasok sa ika-negatibo 30 palapag. Mukhang may kakaiba sa itim na ulap na ito. Biglang may nagbago. Napansin ni Lu Sheng ang mga kakaibang yapak sa lupa. Nagtaka si Lu Sheng. Biglang kumurap ang mga mata ni Lu Sheng, ang spirit power ay malayang kumalat palabas. Kakaibang mga tinig ang umalingaw-ngaw. Pagkain! Pagkain! Hindi inaasahang naramdaman ni Lu Sheng ang mga anino ng tao na tumatakbo patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Ang kakaibang mga tinig ay lalong lumalakas. Pagkain! Ito na ba ang mga martial Dao madmen na nagtatago sa Earth Cave na binanggit ni Yao Yu kanina? Ginamit ni Lu Sheng ang spirit power para siya sa atin at agad na napansin ang aura ng mga taong ito. Ang ganitong uri ng aura, talagang mukha silang nasa estado ng pagkabaliw dahil sa cultivation. Gayunpaman, hindi sila gaanong pinagtuunan ng pansin ni Lu Sheng. Ngumiti ng tuso ang binata. Kung darating sila, edi dumating. Sumikip ang kamao ng binata, nagpa siya. Isahang tapusin na para makatipid ng oras, para sa pagbabalik, hindi na sila isa-isang susulpot na nakakainis.